Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang iyan. Taong 1991. Hamtik Antique. Anak ng isang mag-aapog itong si Ian sa bayan ng Hantik. 7 anyos pa lamang si Felisa. Ngunit kinahuhumalingan na ito ng isang tikbalang. Nagnanais ito na maging asawa at dalhin sa mahiwagang mundo. Habang ang tatay naman niyang si Mang Duso, hindi makakapayag na sapiti na nag-iisang anak ang isang malagim na pangyayari. Kaya sa abot ng makakaya, kahit ibuwis ang sariling buhay ay haharapin niya ang nilalang. Kamatayan kontra sa kamatayan. Hapon na nang dumating si Mang Duso galing sa kabilang bayan. Naimbitahan ito sa isang salo-salo ng malapit na kaibigan. Hindi naman makahindi kaya pinuntahan na lamang. At pagka-uwi ng tahanan, kaagad niyang hinanap ang anak na si Felisa. Kinabahan pa ito nang hindi mahanap kaagad. Tatay naman, nasa palikuran lang po ko, naliligo. Grabe naman po kayo kung mag-alala. Wika ni Felisa. Kahit sinabayan ng pagtawa ni Felisa ang pagsagot, hindi pa rin nakampante si Mang Duso. Minsan nang may nawala sa kanyang buhay at ayaw na niyang pati ang nag-iisang anak, mawala rin. Bilisan mo na nga ang pagbihis, anak, nang makakain na tayo. Pinadalhan ako ni paring Bernard ng pansit. Tsaka ng paborito mong puto kamote. Wika ni Mang Duso. Pagkarinig sa nasabing kakanin, kaagad pumasok ng kwarto si Felisa para makapagbihis. Hindi na ito nagsuklay ng buhok dahil sa pagmamadali. Umarap sa hapag na hindi masyadong maayos ang sarili. Dako naman, anak, ayusin mo naman yung sarili mo. Sita ni Mang Duso. Ngunit hindi na napigilan ni Mang Duso dahil sumubo na si Felisa at natutuwang kumain ng puto kamote at pansit. Napailing na lamang itong sumalo at hinayaan ng anak. Sa kalagitnaan ng pagkain, hindi maitago ni Mang Duso ang lungkot. 17 anyos na si Felisa. Ilang araw na lamang ay kaarawanan nito at magiging ganap ng dalaga. Bagay na labis na kinatakot ng ama. Masarap naman yung pansit, tay ah. Bakit? Parang wala kayong ganang kumain. Tanong ni Felisa. Busog pa kasi ako, anak eh. O siya, kumain ka lang dito at may gagawin lang ako sa labas. Tugon ni Mang Duso. Tumango naman si Felisa at tinutok ang pansin sa pagkain. Luwabas na rin si Mang Duso at sinagawa ang kinakailangang gawin. Pagkalabas ni Mang Duso, kaagad niyang tinignan ang paligid. Bumungad naman sa kanya ang nagyayabungang halaman at damong ligaw sa kung saan-saan. Pati na ang nagtataasang mga puno. Nang mapatingin sa partikular na puno sa unahan, napabuntong hininga na lamang ito matapos bumalik sa isipan ang nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas nang mawala sa buhay ang pinakamamahal na asawa. Iyon ay dahil sa isang tikbalang na biglang lumitaw at sapilitang kinuha ang may bahay na si Aling Dina
Wala na itong nagawa sa panahong yon dahil masyadong abala sa pagdayo sa ibang lugar upang manggamot ng may sakit. Huli na nang maabutan. Patay na ang asawa at tuluyang sinama sa kabilang mundo ang kaluluwa. Hindi niya alam na sa paglipas ng 3 taon, sasapitin din ito ng panganay na anak na si Flora. Pagkatungtong nito ng 18, may tikbala muling nagparamdam. At dahil wala din siya sa tahanan ng mga sandaling yon, nagtagumpay ang nasabing elemento. Nakuha din ito ang panganay na anak. Labis ang pagsisisi niya sa sarili at ng mga sandaling yon, doon na rin niya tinalikuran ang gampanin bilang albularyo. 2 na ang nawala sa kanya. Hindi na makakapayag na pati ang bunso. Mawala rin kaya binuhos niya ang buong atensyon kay Felisa. Kumuha ng 2 tinipak na bao si Mang Duso. Nilagyan ng maliliit na sanga at iilang dakot ng kamangyan. Sinindihan niya ito at nang magsimulang umusok, ipunesto ang isa sa harapan ng tahanan at sa likuran naman ang isa pa. Ilang sandali na lang, sasakupin na ng kadiliman ng gabi ang buong paligid. Kaya sinindihan na rin ito ang winalis na tuyong dahon. Itinambak niya rin dito ang iilang panggatong upang mas madagdagan ang apoy. Sa paglipas ng ilang sandali, tuluyan ng dumilim. Nasa labas pa rin si Mang Duso at pinagmamasdan ang mga dahon na unti-unting kinakain ng apoy. Napukaw lamang ang atensyon matapos marinig ang pagtawag ni Felisa na nakadungaw sa bintana. Tatay, hindi ka pa po papapasok? Tanong ni Felisa. Sinenyasan lang nito ang anak na mamaya ay papasok din kagad. 2 minuto lamang ang lumipas. Pumasok na rin si Mang Duso. Pero bago yun, sinulyapan muna ang pinausok na kamangyan. Umuusok pa rin naman kahit papano. Kaya sinara na ni Mang Duso ang pinto pati na ang mga bintana. Sinabitan din niya ng lampara ang bawat kanto ng tahanan para hindi gaanong madilim. Bago siya pumasok ng sariling kwarto, kinatok muna niya ang anak. Kapag may napansing kakakaiba, huwag kang magdadalawang isip na sumigaw. Tawagin mo ako. O hindi kaya gamitin mo ito. Wika ni Mang Duso. Pagtataka ang gumuhit sa pagmumukha ni Felisa. Matapos iabot ni Mang Duso ang isang punyal na nakabalot sa kapirasong tela. Tay, ano pong gagawin ko sa patalim na ito? Tanong ni Felisa. Basta, kapag may naramdaman kang ikakasama ng pakiramdam mo, huwag kang mag-aalangang ilabas ito. Iwas-iwas mo lamang. Tugon ni Mang Duso. Mas lalong kumunot ang noon ni Felisa at kahit hindi naiintindihan ng ama, tinanggap na lamang niya ang punyal. Nagpaalam na rin si Mang Duso at kanya-kanya na sila sa pagtulog. Ngunit, hindi inaasahang may dadalaw pala kay Felisa sa gabing yon. Pasado 12:00 ng hating gabi, nang maalimpungatan si Felisa. Bigla na lamang bumigat ang pakiramdam sa hindi malamang dahilan. Bumangon ito at inabot ang isang basong tubig sa maliit na mesa sa tabi ng higaan. Bumigat din ang paghinga ng dalaga. Pinipilit pakalmahin ang nagwawalang dibdib. Ilang sandali pa,
Napatingin ito sa bintana kung saan may kapansin-pansing anino ng kung sino. Noong una, pagtataka lamang ang naramdaman ni Felisa. Ngunit habang tumatagal, unti-unti na itong napapalitan ng kaba at takot. Dahil ang aninong yon, hindi ito pagmamay-ari ng tao, kung hindi ng isang kinakatakutang nilalang. Sa bubong ng bintana, rumihistro ang wangis ng kalahating kabayo at kalahating tao. Kabayo ang ibabang bahagi ng katawan, habang sa isang taong lalaki naman ang itaas. Nakatindig lamang ito at base sa postura, nakatingin at nakaharap ito sa kanya. Hanggang sa narinig ni Felisa ang isang mababang tono ng boses na tumatawag sa kanya. 3 beses siya nitong tinawag. Labis ang pangingilabot ng dalaga. Nagmamadali itong tumayo mula sa higaan at nagsisigaw. Binuksan niya ang pinto subalit ayaw magbukas. Pinaghahampas na niya ngunit ayaw pa rin talaga. Mas lalo pang nadagdagan ang takot ni Felisa. Nang paglingon sa bintana ay unti-unting lumalaki ang anino ng tigbalang. Paulit-ulit pang tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi na niya nakayanan at makailang ulit ng sumisigaw. Tinatawag niya si Mang Duso pero parang nananatili lamang sa loob ng kwarto ang boses at hindi umaabot sa kabila. Tatay, tulungan po ninyo ko. Wika ni Felisa at hindi na napigilang maiyak. Nagkanda sugat-sugat na rin ang kamay sa paulit-ulit na paghampas sa pinto. Nanginig ang dalaga. Nang sa ikalawang paglingon sa bintana ay malinaw na niyang nakita ang pagmumukha ng tigbalang. Matipuno ang katawan na katulad ng isang lalaking makikita sa magasin ng modernong panahon. Maaliwalas ang pagmumukha subalit mapupula ang mga mata at may 2 sungay sa noo. Nakangiti ito sa kanya. Tumambad ang hugis at sulok na may itim na mga ngipin. Pagbaba ng paningin ni Felisa sa ibang bahagi ng katawan nito, mas lalo siyang kinilabutan. Sino ba naman ang hindi ko makakaharap ang ganitong klase ng nilalang? Tatay, tulungan po ninyo ko. May tikbalang. May tikbalang sa kwarto ko. Muling wika ni Felisa. Wala sa sariling naitakip ni Felisa ang mga kamay sa magkabilang tenga matapos marinig ang pagsasalita ng tikbalang. Masyadong mababa ang tono ng boses. At dahil nagulat sa biglaang sitwasyon, wala siyang ibang maramdaman kung hindi takot lamang. Huwag kang matakot, mahal ko. Ako ito si Amon. Ako ang nakatakdang asawa mo. Nalalapit na ang kasal natin. Kasabay ng iyong kaarawan sa susunod na linggo. Kaya ngayon pa lang, dapat mapadalas ang pagkikita nating dalawa. Wika ng tikbalang. Hindi. Ayoko. Tatay, may tikbalang dito. May tikbalang. Tugon ni Felisa. Habang hindi na mapakali si Felisa kasama ang tikbalang sa sariling kwarto. Pabaling-baling naman sa higaan si Mang Duso. Nagising na lamang ito bigla sa hindi malamang dahilan. Napabangon ito at inabot ang baso ng tubig sa tabi ng higaan. Ngunit bago pa man mainom ang laman ng baso,
Nagpantig ang tenga ni Mang Duso. Narinig niya ang sigaw ni Felisa. Ang ipinagtataka niya lamang, sa isip niya mismo narinig ang saklolo ng anak. Nagmamadali itong tumayo at dinampot ang supot ng kamangyan sa altar. Lumabas at nagpunta sa kwarto ni Felisa. Pagkarating pa lamang niya sa harapan ng pinto ng kwarto ng anak, sinipa niya ito ng malakas. Pagkabukas pa lamang ay tumambad sa kanya ang anak na nakasiksik sa sulok at umiiyak. Hindi na rin siya nagdalawang isip na isaboy ang kamangyan matapos makita ang tikbalang. Kaagad naman itong nawala bago lumapat ang pangontra sa katawan. Felisa, anak, may ginawa ba siya sa'yo? Tanong ni Mang Duso sa anak. Niyakap niya ito at inalo hanggang sa mapataan. Nakatulog pa sa balikat ang anak. Sa kabilang banda, hindi na rin matahimik ang kalooban ni Mang Duso. Alam na niyang mangyayari ang ganito dahil sunod-sunod na ang nangyari sa asawa at panganay. Pero ang hindi niya inaasahan, mas mapapaaga ng ilang araw ang pagpaparamdam ng tikbalang kay Felisa. Inayos ni Mang Duso ang higaan ng anak. Kaagad niyang hiniga si Felisa. Kinumutan at nilagyan ng kamangyan ang paanan at ulunan. Nahagilap niya ang binigay na punyal kanina ng kapainang unan. Naintindihan din kung bakit hindi yun nagamit ni Felisa. Marahil napangunahan ito ng takot at hindi na nakapag-isip na maayos. Kumuha ng langis si Mang Duso. Langis na palagi niyang dinadala sa kung saan man siya paroroon noong naglalakbay pa para manggamot sa iba't ibang lugar. Sagrado ang langis na ito. Dahil galing yon sa simbahan na tinaluan niya rin ng dasal na Latin at iba pang karunungang dasal. Ito ang naging proteksyon niya sa mahabang panahon na ngayoy magagamit niya muli. Winisikan niya ang bawat sulok ng kwarto ni Felisa habang nag-uusal ng dasal na Latin. Proteksyong dasal na natutunan mismo sa kakilalang pari ng parokya. Pero matagal na din itong nasawi dahil sa isang sakit. Matapos makapagdasal, isinara niya ang kwarto ng anak at lumabas. Doon ipinagpatuloy ang isang ritual. Umukit na may kalahating bilog sa lupa si Mang Duso. At pagkatapos, inilagay sa kabiyak na bao ang ilang dakot ng kamangyan, asin, at iilang patak ng sagradong langis. Sinindihan niya ito at nang magsimulang umusok, kinuha ang kapirasong papel na merong nakasulat na babasahing Latin. Isang orasyong pangtaboy sa masasamang elemento. Naupo siya sa gitna ng bilog habang nasa harapan ng umuusok na kamangyan. Pagkatapos, pumikit ito at nagsimulang bigkasin ng karunungang dasal. Ngunit sa kalagitnaan ng orasyon, napapansin ni Mang Duso ang presensya ng tikbalang. Nakatago ito sa malaking puno sa unahan at nararamdaman niya ang galit nito dahil sa ginagawa. Hindi lamang simpleng pantaboy ang ginawa ni Mang Duso. Nagsisilbi din itong pananggalang at proteksyon upang hindi makalapit ang sinuman o anumang masamang elemento na may balak kay Felisa. Lalo na ang tikbalang na si Amon. Habang sinasagawa ang orasyon, narinig ni Mang Duso sa isipan ang hinaing ng nilalang. Nakikiusap na mapasa kanya si Felisa. Hangal,
Walang amang ipamimigay ang anak niya sa kahit na sino, lalo na sa katulad mong elemento. Subukan mong lumapit at wawasakin kita ng buo. Banta ni Mang Duso. Hindi na nito napigilan ang sarili at napasigaw. Hanggang sa natapos na niya ang orasyon. Nang mapatingin sa unahan, nakita niya ang tikbalang na nagpupumilit lumapit. Pero dahil sa pananggalang na kanyang ginawa ay hindi ito makahakbang papalapit. Tumayo si Mang Duso at binitbit ang umuusok pang kamangyan. Nang walang sali-salita, inihagis niya ito sa kinaroroonan ng tikbalang. Kaagad namang napaiwas ang elemento at mas lalong namumula ang mga mata sa galit. Itinuturo pa si Mang Duso pero hindi na binigyang pansin. Manigas ka ngayon. Muling wika ni Mang Duso. Nang gabing yon, magdamag na pinantayan ni Mang Duso si Felisa hanggang sa sumikat na lamang ang araw. Nanatili pa rin siyang nakaupo sa paanan ng higaan ng anak. Sa pagsapit ng panibagong araw, aligaga pa rin si Mang Duso kakalagay at pagpapausok ng kamangyan sa labas man o sa loob ng tahanan. Hindi niya pinapayagang lumabas si Felisa. At kung lalabas man ay sasamahan niya ito. Tatay naman, hindi na ako bata para bantayan mo ng husto. Wika ni Felisa. Hayaan mo na anak. Mas mainam ng ganito kesa naman paglingon ko eh. Wala ka na. Ayaw ko nang maulit ang nangyari sa nanay at sa ate mo. Hindi ko nakakayanin pa kung pati ikaw mawawala. Tugon ni Mang Duso. Naiintindihan ko naman po yun, tay. Pero hindi naman siguro magpapakita ang tikbala ngayong may araw. Hindi po ba? Sa gabi lamang naman lumalabas ang ganong klaseng elemento eh. Muling wika ni Felisa. Huwag tayong baka kasiguro anak. Gabi nang mawala ang nanay mo. Pero ang ate mo noon, tirik na tirik ang araw noong kinuha. Tugon ni Mang Duso. Napabuntong hininga na lamang si Felisa. Hindi mapigilang maluhas sa pag-alaala sa nakaraan. 3 taong gulang pa lamang siya nang mawala ang ina. At 6 na taong gulang naman noong kunin ang isa pang tikbalang ang kanyang ate. Atay, bakit po ba nangunguha pa sila ng tao? Eh bakit hindi na lang kapwa tikbalang nila ang asawahin nila? Tanong ni Felisa. Hindi ko din alam anak. Basta ang atin lang. Iba yung pag-iingat ang kailangan natin. At saka, huwag kang mag-alala. Magkakamatayan muna kami ng tikbalang na yon bago kanya makuha sa akin. Tugon ni Mang Duso. Napangiti si Felisa at niyakap ang ama. Gumaan din ang kalooban dahil sa kabila ng banta ng tikbalang. Nariyan pa rin si Mang Duso at hindi siya nag-iisa sa labanan. Makalipas ang ilang sandali, tanghaling tapat. Naunang kumain si Felisa dahil tinapos muna ni Mang Duso ang pagsisibak ng kahoy. Nang kumain na ang ama, si Felisa naman ang lumabas. Nakaupo lamang ito sa pintuan at ninanamnam ang preskong simoy ng hangin. Nakapikit lamang ito habang dinadama. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang bumigat ang presensya.
Nang imulat ang mga mata, ganun na lamang ang pagsigaw ni Felisa nang makita ang tikbalang. Nasa mismong harapan niya, nakangiti at may dala pang tangkay ng patay na bulaklak. Iniaabot ito sa kanya subalit hindi niya kayang tanggapin. Tatayo na sana ito para makapasok ng tahanan. Pero may puwersang pumipigil sa katawan. Nang mga sandaling ito ay hindi na siya makagalaw. Tanging pagsasalita na lamang ang kayang gawin. Halika na, mahal ko. Magsama na tayong dalawa. Wika ng tikbalang. Binalot ng kilabot at panginginig ang buong katawan ni Felisa. Nang iabot sa kanya ng tikbalang ang malaki nitong mga kamay. Napatakip na rin ng ilong ang dalaga. Hindi na niya kinaya ang umaalingasaw na baho nito sa hangin. Pagkatapos kumain ni Mang Duso, natigilan siya nang makita si Felisa sa may pintuan. Nakaupo lang ito pero tila may mali. Nanginginig at maririnig ang pagtatagisan ng mga bagang na para bang nais kumawala sa kung anong gumagapo sa katawan. Felisa, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Nang hindi tumugon ang anak, dumakot siya ng kamangyan at sinaboy sa kinaroroonan ng anak. Doon lamang niya nalaman na kaharap pala ni Felisa ang tikbalang na ngayon hindi matigil sa pangingisay. Tumama sa mismo mukha nito ang kamangyan. Dali-dali niyang hinila palayo ang anak. Nagsimula na itong umusal ng dasal na Latin. Habang walang tigil na sinasabuyan ng kamangyan ang masamang elemento. Paatras na ito ng paatras at hindi nagtagal. Bigla na lamang nawala. Inalo naman ni Mang Duso ang anak na hindi matigil sa pag-iyak. Nanginginig pa rin ito at nanlalamig. Pinatahan niya ang anak hanggang sa paglipas ng ilang sandali. Tumahan na rin ng tuluyan si Felisa. Tay, bakit po ganun? Marami namang babae sa mundo ah. Pero bakit ako pa ang natipuhan ni Amon? Tanong ni Felisa. Amon. Sino si Amon, anak? Tugon ni Mang Duso. Yung tikbalang po. Nagpakilala po siya sa akin eh. Wika ni Felisa. Labis ang pagtataka ni Mang Duso dahil sa pagkakaalam niya. Hindi basta nagpapakilala ang mga elementong katulad nun. Ang pagbibigay nila ng pangalan. Ang isa sa maaari nilang kamatayan dahil pwede itong gamitin upang matuntun sila. At mapigilan ang masamang binabalak. Pero tay, bakit din po ganun? Kung wala lang siyang sungay eh, maayos ang kulay ng mga mata at ngipin niya. May katawan din siya ng tao. Siguro, papayag akong pakasalan siya. Biglang wika ni Felisa. Felisa, dalaso na ba ng tikbalang ang isipan mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Tugon ni Mang Duso. Totoo naman po tay eh. May kagwapuhan din po si Amon at ang hisig pa ng katawan niya. Dagdag ni Felisa. Diyos por santo, magtigil ka, Felisa. Halika na nga sa kwarto mo. Wika ni Mang Duso. Kinuha ng ama ang bote ng lana. Binasa ang hintuturo.
At pagkatapos pinahid sa noo ni Felisa na krus na hugis at saka dinasalan sa tahimik na paraan. Matapos yon, hinayaan niya magpahinga ang anak. Napapaisip ng gusto si Mang Duso sa narinig mula kay Felisa. Binanggit nito ang pangalan ng tikbalang at sinabi pang papayag sa alok kung hindi lamang ito ibang uri. Marahil nalaso ng tikbalang ang isip ni Felisa. O di kaya, napamahal niya sa kaanyuan nito. Imposible. Wika ni Mang Duso sa sarili. Nasampal pa niya ang pisngi. Sa kaloob-looban na matanda, kung magkakaroon man siya ng manugang, yun naman sanang tao at hindi engkanto. Lumabas si Mang Duso at napako ang paningin sa malaking puno sa unahan. Doon lumabas ang tikbalang na si Amon. At sa kaparehong puno rin nagmula ang mga naunang elementong kumuha sa asawa at panganay na anak. Nilingon niya ang tahanan. Napatingin sa kwarto ni Felisa. Nakasara naman ang bintana. May nakabitay na kamangyan at orasyong nakasulat sa kapirasong papel. Sa muling pagbaling sa puno, nabuhayan ng loob si Mang Duso matapos makaisip ng paraan. At sigurado siyang makakatulong ito sa kanila. Nagmamadaling pumasok ng tahanan si Mang Duso. Kinuha ang mga papel na may nakasulat na orasyong Latin, kamangyan, kandila, posporo at punyal. Binitbit na rin niya ang palakol at nagmarcha papunta sa puno. Ibinuhos niya sa kabiyak na bao ang kamangyan. Isinalang na rin ang papel na may orasyon. Sinindihan na ang kandila at pagkatapos, pinapatakan ito. Pagkatapos ay gumuhit ng hugis krus sa lupa sa mismong harapan ng puno at saka tinarak ang punyal sa gitna. Inihanda na rin ni Mang Duso ang sarili at dahan-dahang umusal ng orasyong Latin habang tinataga ng palakol ang katawan ng puno. Sa unang pagtaga pa lamang, naramdaman na ni Mang Duso ang kakaibang taglay ng puno. Napatigil pa ito saglit dahil tila may kuryenteng dumadaloy mula rito papunta sa kanya. Mas hinigpitan niya ang kapit sa palakol. Nilakasan ng pag-usal ng orasyon kasabay ng mga pagtaga. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lang lumitaw ang tikbalang at galit na galit. Anong karapatan buwas sa akin ang nag-iisang daang nag-uugnay sa mundo namin at ng sa inyo? Wika ni Amon. Napangiti si Mang Duso sa narinig at sinabing, Kung ganon, tama pala ako. Ang pagwasak sa punong ito ang tatapos ng lahat. tugon ni Mang Duso. Hinarap niya ang tikbalang. Dumakot ng kamangyan at sinaboy. Nilakasan din niya ang pagsambit ng orasyon at muling tinaga ang puno. Subalit tumilapon na lamang ang matanda matapos gamitan ng kapangyarihan ng tikbalang. Pangas ka! Ang sino mang maglakas loob na sirain ang daan namin, hindi ko patatawarin. Wika ni Amon. Muli na sanang gagamitan ng kapangyarihan ng tikbalang si Mang Duso. Nang lumabas si Felisa, ito na mismo ang nakiusap. Huwag mong sasaktan ang tatay ko. Wika ni Felisa. Felisa, ano ba? Pumasok ka doon sa loob.
Tugon ni Mang Duso. Lalapitan na sana niya ang anak upang mahila pabalik ng tahanan. Nang bigla na lamang siyang napasubsob sa lupa sa kagagawa ni Amon. Hindi na rin siya makakilos na para bang may mabigat na dumagan sa kanya. Felisa, mahal ko. Halika na at magsama na tayo sa aking mundo. Naroon ang nanay at kapatid mo. Kaya halika na. Magsama-sama na tayo roon. Wika ni Amon. Nanigas ang mukha ni Mang Duso sa narinig. Mas lalo itong namilipit sa galit. Hayop ka! Ibalik mo ang mag-ina ko! Wika ni Mang Duso. Ang sino mang nakapunta sa mundo namin, kahit kailan ay hindi na makakabalik. Kaluluwa na lamang nila ang naroon at nabubulok na ang kanilang katawang lupa, kaya ano pa ang babalikan nila? Tugon ni Amon. Isa kang... Hindi na natuloy ni Mang Duso ang sasabihin. Nandilim ang paningin sa galit. Hindi na makapaghintay na iligpit ng sariling mga kamay ang tikbalang nakaharap. Hindi! Wag! Wag kang sumama sa hayop na yan, anak! Wika ni Mang Duso. Nanlalabo na ang paningin ni Mang Duso sa pangingilid ng mga luha matapos masaksihan ang pagtanggap ni Felisa sa kamay ni Amon. Butenga naman ang ngiti ng elemento sa ginawang pagtanggap ng dalaga. Maging si Felisa. Hindi na din matigil sa pag-iyak. Hindi niya gusto ang ginagawa, ngunit kailangan. Sasama ako sa'yo. Pero ipangako mong hinding-hindi mo naguguluhin ang tatay ko. Wika ni Felisa. Pangako. Walang pag-aatubiling sagot ni Amon. Isinakay niya si Felisa sa balikat papunta sa kanilang mundo. Nagpupumilit pang makatayo si Mang Duso. Ngunit mas lalo lang dumidiin ang katawan niya sa lupa. Nahihirapan na din itong makahinga. Naglalabasan na ang mga ugat sa braso, leeg at noo para lang makakilos. Subalit wala pa rin. Wasak na ang kalooban niya habang pinagmamasda ng anak na malapit nang makapasok sa mundo ng mga tikbalang. Tanging pagagulgol na lamang ang nagawa. Napapakuyom na mga kamao sa bayo ko. Dahil hindi na kaya pang masaksihan ang pagkawala ng isa pang mahalaga sa buhay. Subalit natigil sa pag-iyak si Mang Duso. Napaangat ito ng tingin nang marinig ang sigaw ni Felisa. Pagtingin niya, pinagsasasaksak na ng dalaga ang tikbalang. Hindi na rin nakagalaw ang elemento dahil bumaon na sa mismong puso ang patalim. Nakakilos na rin si Mang Duso at nagmamadaling lumapit. Ang umuusok na kamangyan, inihagis niya sa mismong bibig ng tikbalang. Mas lalo lang itong napadaing at nagsimulang umitim ang balat. Itinuloy na rin niya ang orasyon at muling dumakot ng natirang kamangyan sa bulsa. Inilayo na rin ni Mang Duso si Felisa at mag-isang hinarap ang tikbalang. Paulit-ulit na inusal ni Mang Duso ang orasyon habang mabilisang tinataga ang puno. Napuruhan na ang tikbalang sa punyal at kamangyan. Kaya hindi na siya nito napigilan. Hanggang sa tuluyang naputol ang puno. At sa pagkatumba nito, yun na rin ang naging katapusan ng tikbalang.
Tila may kung anong puwersang humihigop dito na kagading naglaho. Pagkatapos, doon lamang nakahinga ng maluwag si Mang Duso pati na si Felisa. Yun ang naging katapusan ng tikbalang at magmula rin ng araw na yon. Wala nang gumulo sa buhay ni Felisa. Subalit ipinagpatuloy pa rin ni Mang Duso ang pagbabantay sa anak. Huli man niyang nalaman na yung puno pala ang magtatapos sa lahat. Nailigtas naman niya ang natitira at kahuli-hulihang yaman ng kanyang buhay na si Felisa. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ng isang malayong kamag-anak ni Hiro na itatago na lang natin sa pangalang Dalugdog. Taong 1975. Santa Carmen, Dumalag, Capiz. Ang lahat ng kaganapan sa kwentong ito base lamang sa salaysay ng ating pangunahing tauhan. Ng mga panahong may kalakasan pa ito. Isang kilalang babaylan si Dalugdog. Kadalasan ito ang nilalapitan ng mga tao sa tuwing magpapagamot o di kaya magpa-cleansing ng kanilang tahanan. Maliban sa pagiging babaylan, isa rin itong mga ngaso na pangunahin niyang hanap buhay. Hindi naman ito naniningil sa kanyang panggagamot. Idinuturing niya itong sagradong tungkulin na hindi naghihintay ng kabayaran. Kadalasang pinagbibili ni Dalugdog ang mga nahuling hayop kagaya ng baboy ramo o di kaya mga ilahas o yung wild chicken para ipambili ng bigas. Pero dahil kilala na siya ng mga tao, kadalasan binibigyan siya ng mga ito na makakain. Minsang pinamalas ni Dalugdog ang kanyang kakayanan nung ipatawag siya sa kabilang bayan para manggamot. Siyempre, hindi naman niya ito tinanggihan. Kaya sakay ng kabayo, binaybay niya ang daan sa bundok patawid sa kabilang bayan. Pagkarating pa lamang sa bahay na nagpatawag sa kanya, napamura na kagad siya dahil sa sangsang ng amoy na sumalubong sa kanya. Aswang ang dumali sa pasyente. Nasaan na siya? Kaagad na bungad nito. Dali-dali namang tinuro ng mga nasa bahay ang kanilang kaanak na may sakit. Ayon sa mga ito, mag-iisang buwan nang hindi nakakabangon ang biktima. Kahit kumain ay hindi na nito nagagawa. Ang nakakapagtaka, kahit na hindi ito umiinom ng tubig o kumakain, hindi naman ito namamayat. Nakadilat lamang ang mga mata. Hindi rin ito kumikilos at nakatitig lamang sa iisang direksyon. Ayon sa pamilya, minsan na nila itong pinatignan sa doktor. Pero wala naman silang nakitang mali sa katawan ng pasyente. Dahilan para pauwiin sila ng ospital na pinasukan. Simula noon, ipinipiga na lamang sa bunganga ng pasyente ang tubig para lang hindi ito mawalan ng pondong tubig sa katawan. Nang hawakan ni Dalugdog ang pasyente, napabitaw din siya kaagad. Sinabi sa pamilya ng biktima na matagal na itong patay. Nagalit naman ang mga kaanak ng pasyente sa sinabi. Dahil kung matagal na itong patay, bakit hindi naaagnas ang katawan at wala man lang itong palatandaang nabubulok? Pasensya na po, pero totoo po ang sinasabi ko.
Mag-iisang buwan na pong patay ang anak nyo. Kung ayaw niyong maniwala, pakibalot po ang katawan niya sa banig. Ilabas niyo po sa bintana. Wika ni Dalugdog. At para matahimik ang kalooban ng buong pamilya, sinunod nila ang sinabi nito. Ibinalot nila sa banig ang katawan ng pasyente at inilabas sa bintana. Mismong si Dalugdog ang nag-abot nito mula sa loob ng tahanan. At nang mailapag na nila sa lupa ang katawang binalot sa banig, napasigaw sa gulat at binalot ng kilabot ang buong paligid. Dahil ang kaninang katawang nakabalot sa banig, naging isang matabang puno ng saging. Ano po ang nangyari sa asawa ko? Bakit naging puno siya ng saging? Nasaan ang katawan niya? Tanong ng isa sa mga kaanak. Kagad namang pinaliwanag ni Dalugdog ang nangyari. Ayon sa kanya, kinuha na ng aswang ang totoong katawan ng biktima. Pinalitan ito ng isang puno ng saging. May pag-asa pa bang makuha ang asawa ko? Muling tanong ng asawa ng biktima. Subalit malungkot na umiling sa Dalugdog. Dahil alam niya sa sarili na walang pag-asa pang maibalik ang buhay ng biktima. Ipagpaumanhin niyo po. Pero wala na ako magagawa sa bagay na ito eh. Masakit man sa akin magmula ang mga ito pero malamang nahapunan na siya ng mga kumuha sa kanya. Pero isang bagay lang ang maaari kong gawin. Kaya kong tugisin na may gawa nito sa kanya. Sa pamamagitan ng huling damit na sinuot niya bago siya mawala. Tugon ni Dalugdog. Kaagad namang nilabas ng mga anak ang damit ng biktima. At sa pamamagitan ng isang ritual, tinunto ni Dalugdog ang kinaroroonan nito. Dali-dali siyang nagpaalam para umuwi at kumuha ng mga kagamitan. Nagpresenta namang sumama ang ilan sa mga kaanak ng biktima. Ngunit hindi pumayag si Dalugdog dahil alam niya magiging mapanganib ang gagawing pagtugi sa aswang. Matapos yon ay kagad din siyang umalis. Ang hindi niya alam ay sinundan siya ng isa sa mga kapatid ng biktima. Hanggang sa matunton niya ang bahay ng aswang. Akmang papasukin na sana niya ito. Nang bigla niyang makita na nagmamadaling tumakbo papasok ng bakuran ang kapatid ng biktima. Ngunit sa kasamaang palad, sakto sa pagbukas ng pinto, nakakita ito ng isang lalaki. Walang pagdadalawang isip siya nitong sinakmal at nang makita ito ni Dalugdog. Huli na ang lahat. Dahil hinihila na papasok ng aswang sa tahanan ang walang buhay na katawan ng kapatid ng biktima nito. Kaya naman sa sobrang galit ni Dalugdog, pinasok niya ang tahanan. Kaso nga lang, wala na doon ang lalaki maging ang katawan ng biktima. Tanging mga dugo at ilang piraso ng putol na parte ng katawan ng tao ang nakita. Magkahalong lungkot at inis ang naramdaman ni Dalugdog na mga panahong yon. Ito ang pinakaunang kabiguang naranasan niya sa buong buhay bilang isang babaylan. Pagkarating sa tahanan ng biktima, kaagad niyang binalita ang nangyari. Nagalit pa sa kanya ang mga kaanak ng dalawang magkapatid. Halo-halong masasakit na salita ang binato nila kay Dalugdog. Sinisisi nila ito sa pagkamatay ng isa pa nilang kaanak. Dahil inakala ng mga ito na pinabayaan siya ni Dalugdog. Wala namang nagawa si Dalugdog, kundi ang manahimik dahil ang totoo.
Sinisisi din niya ang sarili. Dahil hindi man lang niya nagawang ipagtanggol ang lalaking yon laban sa kamay ng aswang. Sa paglipas ng mga araw, tila nanlalamig ang pakikitungo ng mga tao kay Dalugdog. Halos wala na ding nagpapagamot at kumukonsulta sa kanya. May mga bali-balita pa siyang naririnig na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng dalawa niyang pasyente. Dahil dito, nagalit ang mga taga-baryo kay Dalugdog kaya naman pinili niyang lumayo at mamuhay malayo sa mga tao. Tumira ito sa isang kuweba sa loob ng kagubatan at doon namuhay bilang isang ermitanyo. Pero hindi pa din niya mawaglit sa isipan ang nangyari sa kanya. Gabi-gabi itong binabagabag ng konsensya. Kaya naman para matigil ang mga yon, nagpasya siyang hanapin ang aswang na pumatay sa magkapatid. Nagpagala-gala si Dalugdog sa buong kabayanan. Nagmistula itong pulubi ng mga panahong yon. Madalas, napagkakamala na siyang baliw ng mga tao. Dahil na din sa nakikita nila itong nagdarasal sa ilalim ng isang malaking puno ng kahoy. At kadalasan, pinagmamalupitan pa nila ito at binabato ng kung ano-ano. Ilang taon ang nakalipas, hindi pa din nahahanap ni Dalugdog ang aswang. Ngunit may isang pangyayari na nakapagpabalik ng tiwala sa kanya ng mga tao. Isang hapon habang naghahanap ng pwestong matutulugan si Dalugdog, nakarinig siya ng sigawan at iyak ng babae at bata. Sinundan niya ang pinagmumulan nito. At nang marating niya ang pinanggagalingan, nakita niyang hinahatak ng 3 kalalakihan ng isang babae papunta sa loob ng gubat. Noong una ay hindi na sana siya makikialam. Kaso nga lang, nakita niyang sinakta ng isa sa mga kalalakihan ang bata. Dito na nag-init ang ulo ni Dalugdog. Kaagad siyang lumapit sa mga kalalakihan. Hinawakan niya ang kamay ng isa. Napalingon naman yung may hawak sa babae dahil sa gulat. Bitawan mo ang babae. Kung ayaw mong samain ka sa akin. Wika ni Dalugdog. Pagkalingon ng lalaki sa kanya, bigla na lang itong nanigas na tila may nakita na kung anong nilalang sa harapan. Kaagad nitong kinuha ang kamay mula sa pagkakahawak ni Dalugdog at napaatras. Dalugdog, makasama atras. Hindi natin siya kakayanin. Takot na wika ng lalaki. Nagtanong naman ang isa pa nitong kasama. Bakit naman takot na takot ka sa isang pulube? Oo, malaki ang katawan niyan. Pero mukha namang lampay. Wika ng isa pang lalaki. Sabay unday ng suntok kay Dalugdog. Wala namang kahirap-hirap itong nakailag. Kasabay nito ang paghahawak ni Dalugdog sa kamay nito. Kaagad niyang binalibag ang lalaking yun papunta sa isa pa nilang kasamahan. Sabi ko sa iyo hindi natin siya kakayanin. Hindi ordinaryong taong isang yan. Isa yang babaylan. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Kaagad itong kumaripas ng takbo. Sobra-sobra ang pasasalamat sa kanya na mag-ina. Kaya naman inaya nila itong sumama sa tahanan upang makakain at makapagpalit ng kasuotan. Nagpasalamat din si Dalugdog sa mga ito. Pero tinanggihan niya ang alok. Sa kadahilan ng baka madamay ang mga ito sa galit sa kanya ng taong bayan. Kilala kita, Dalugdog.
Alam kong hindi ka masamang tao. Alam kong nais mo lang makatulong. Pagpasensyahan mo na ang ating ibang mga kabaryo. Makitid kasi ang utak nila eh. Sige na nga, sumama ka na sa bahay. Nang makakain ka man lang. Kahit anong pagtanggi ni Dalugdog, nagpumilit pa rin ang babae. Nagpakilala ito sa pangalang Lani. Galing sila ng palengke para bumili ng ulam kasama ang anak. Nang harangin sila ng tatlong lalaki. Balak sana ng mga itong kunin ang kanilang dalang pera. Mabuti na lamang at dumating si Dalugdog. Wala na din siyang nagawa kundi ang pumayag sa alok ni Lani. Pero pagkarating sa tahanan nito, bigla siyang nanlumo. Dahil nakita niyang wasak na ang dingding ng tahanan ni Lani. Tinatakpan na lamang ito ng lumang banig para magsilbing panangga sa hangin. Sinabi din ni Lani na namatay na ang asawa. Mahigit 2 buwan na ang nakakalipas. Dahil ito sa pagsalakay ng isang aswang sa bayan. Isang tanod ang asawa. Kaya rumesponde ito kagad at hinabol ang aswang. Kaso sa kasamaang palad, nasawi ito sa labanan. Ikinululungkot ko nga pala ang nangyari sa asawa mo, Lani. Hayaan mo. May Diyos ang mundo. Hindi niya papabayaan ang mga taong nananalig sa kanya. Makakamtan mo din ng hustisya, Lani. Wika ni Dalugdog. Sa isip-isip niya, hindi aksidente ang pagkakakilala niya kay Lani. Alam niyang paraan ito ng Diyos para patunayan niyang muli ang kanyang sarili. Kinabukasan, maagang bumangon si Dalugdog. Iniikot niya ang tingin sa paligid ng tahanan. Hanggang sa nakita niya ang makapal na puno ng mga nipa. Kumuha siya ng itak at kagad nagtabas ng mga dahon. Hinabi niya ang mga ito para gawing dingding sa tahanan ni Lani. Nagising naman ang mag-ina dahil sa pagpukpok ni Dalugdog. Kagad siyang nilapitan ni Lani at tinignan kung ano ang ginagawa. Halos maiyak si Lani nang makitang gawa na ang dingding ng tahanan. Sa palagay ko, magtatagal ako dito sa lugar mo, Lani. Marami pa kasing dapat ayusin sa bahay mo eh. Hayaan mo akong gawin ito bilang pasasalamat sa pagpapatuloy mo sa akin. Wika ni Dalugdog. Pero ang totoong pakay niya, mahanap ang aswang na nambibiktima sa kanilang bayan. Malaki din ang atraso nito sa kanya dahil nasira ang pangalan dahil sa kagagawa ng aswang. Ngunit ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi pa din niya nagawang mahanap ang aswang. Hanggang sa isang araw ay naglalakad siya sa daan. Nang may marinig siyang mga nag-uusap. Ang pinag-uusapan ng mga ito ay isa na namang biktima ng aswang. Napahinto si Dalugdog at nakinig sa mga ito. Hanggang sa makuha niya ang detalye. Ayon sa mga nag-uusap, isang buntis sa gabing ilaya ang biniktima ng aswang. Kaya dali-dali niyang pinuntahan ang nasabing tahanan. Hindi pa naman ganun kadami ang bahay sa bayan nila kaya hindi na din siya nahirapang hanapin ang bahay ng biktima. Pagkarating sa tahanan nito, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa atangan ng bahay. Hawak nito ang isang laruan. Nilapitan niya ito at kagad namang napatingin sa kanya ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito nang makilala niya si Dalugdog. Dalugdog, ikaw ba talaga yan? Bakit ang tagal mong nawala sa bayan?
Kung kailan kailangan ka namin, doon ka pa nawala. Ngayon, wala na ang asawa at anak ko. Wika nito. Muli na namang nakaramdam ng lungkot si Dalugdog. Pero sa pagkakataong yon, may halo ng galit sa sarili dahil wala na naman siyang nagawa para sa mga kababayan. Ipagpaumanhin niyo. Hindi naman ako nawala eh. Kinakailangan ko lang ilayo ang sarili ko. Dahil parang may nakabuntot na kamalasan sa buhay ko eh. Pero ngayon, nauunawaan ko na ang lahat. Alam kong magagawa ko pang malinis ang pangalan ko. Pero kakailanganin ko ang tulong niyo. Tugon ni Dalugdog. Kaagad namang nagpakilala ang lalaki bilang Hernan. Inilahad ni Dalugdog ang mga balak. Pumayag naman ang lalaki. Matapos ang pag-uusap nila, kaagad naghanda si Dalugdog upang tugisin muli ang aswang at sa pagkakataong yon, mag-isa na lamang siyang lalakad. Ngunit kagaya ng una, naging mapilit si Hernan. Ngunit naging matigas si Dalugdog dahil sa ayaw niyang maulit pa ang mga nangyari noong nakaraan. Ipinangako na lamang niya kay Hernan. Dadalhin niya ng buhay ang aswang at ihaharap sa taong bayan. Gamit ang mga kakayanan bilang isang babaylan, nagsagawa ito ng ritual para matunton ang kinaroroonan ng aswang. 3 araw at 3 gabi niya itong ginawa. At bago niya tuluyang nalaman ang kinaroroonan nito, nagulat si Dalugdog. Dahil ang nakita niya sa balintataw ay si Lani. Dali-dali niya itong pinuntahan sa tahanan. Pagkarating niya ay wala na ito doon. Akmang lalabas na sana nang marinig niya ang mahinang ungol ng isang bata. Kasabay nito ang mga kalabog na nagmumula sa silid ni Lani. Dali-dali siyang pumunta at pumasok sa silid. Nakita niya ang pagkalabog ay nagmumula sa isang malaking baul. Nakakadena pa ito. Dali-dali niya itong tinanggal at binuksan ng baul. Tumambad sa kanya ang anak ni Lani. May busalang bibig. Nakatali din ang mga kamay at dali-dali niya itong kinalagan. Pagkatanggal ng busal, kaagad umiyak ang bata at sinabing kinuha ng aswang ang ina. Pagkasabi ng bata, bigla na lamang tinungkab ang buong tahanan ng kung anong malakas na pwersa. Nang tignan nito ni Dalugdog, nakita niya ang nilalang. Dali-dali lumabas ng bahay si Dalugdog. Kasama ang bata at tinago niya ito sa likod ng isang puno. Hinarap niya ang aswang. Nakatayo ito sa bubong ng tahanan. Tayo-tayo ang mga buhok nito at nanlilisik ang mga mata. 5:00 ng hapon pa lamang ng mga oras na yon. Kitang-kita ni Dalugdog ang anyo nito. Isang matipunong lalaki. Mahaba ang buhok at punong-puno ng balahibo ang mga braso. Kaya pala hindi kita mahanap-hanap, hayop ka. Isa ka palang kuyog hangin. Pero ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas. Wika ni Dalugdog habang nag-uusal ng mga pamproteksyong dasal. Buwaba sa lupa ang aswang. Ang mga kuyog hangin ay mga uri ng sinaunang aswang. Nabibilang ito sa mga malalakas na lahi. Dahil kalahating engkanto ang mga nilalang na ito, kayang-kaya nilang magpalit anyo kahit sa ilalim ng tirik na araw. Ito ang unang pagkakataong makakaharap ni Dalugdog ang ganitong nilalang.
Aminado ito sa sarili. Natatakot siya pero wala nang atrasan para sa kanya. Ayaw na din niyang sayangin ang pagkakataong yon. Alam niyang hindi siya iiwan ng Diyos sa labanang yon. Pagkalapag ng aswang, dali-dali nitong sinugod si Dalugdog. Hindi nito alintana ang mga gamit na taglay ng babaylan. Bagaman ramdam nito ang kakaibang lakas ni Dalugdog, tila wala itong takot na sumalakay. Gamit ang lakas ng 5 mutya na nakabaon sa katawan ni Dalugdog, sinalubong niya ang nilalang. Higit na mas malaki at mahaba ang mga kamay nito, kaya naman kaagad siyang tinamaan ng kalmot na nag-iwan ng malaking sugat sa braso. Kaagad naman siyang gumanti ng pag-atake. At sa pagkakataong yon, isang malakas na sipa ang tumama sa dibdib ng aswang. Dahilan para tumilapon ito. Pero may napapansin si Dalugdog. Tila wala ito sa sarili. Na tila may nagkokontrol sa kanya. Tuloy-tuloy lamang sa pagsalakay ang nilalang. At nang makahanap ng tiyempo si Dalugdog, sinakal niya ito mula sa likuran. Dahilan para hindi makakilos ang nilalang. Kaso nga lang, bigla nitong nilabas ang mga pakpak at sinubukang lumipad. Gamit ang kaliwang kamay, binunot ni Dalugdog ang punyal sa kanang tagiliran. Itinarak ito sa likod ng aswang. Dahilan para mapahiyaw ito ng napakalakas at mapaluhod sa lupa. Hanggang sa binitawan na ni Dalugdog ang pagkakasakal dito. Hinawakan niya ang mga pakpak sabay hila. Dinig na dinig ni Dalugdog ang mga paglagutok ng buto. Mas nilakasan niya pa ang paghatak. Hanggang sa tuluyan niyang mabunot ang mga pakpak ng nilalang. Nanghina ito at halos hindi na makagalaw. Sa pagkakataong yon, nag-usa si Dalugdog ng panggapos at tuluyang napadapa ang nilalang sa lupa. Itinutok niya sa leeg ng nilalang ang punyal. Pero bigla niyang naalala ang pangako niya kay Hernan. Kaya naman, kumuha na lamang siya ng malalaking baging. Gamit ito ay ginapos niya ang nilalang. Pagsisisihan mo ang hindi pagpatay sa akin nung may pagkakataong kababaylan. Wika ng aswang. Ngumiti lang sa kanya si Dalugdog. At maya-maya pa ay dumating na ang taong bayan. Tinipon pala ang mga ito ni Hernan. Kinilabutan ang lahat pagkakita sa aswang. Hindi nila akalaing makakakita sila ng isang totoong buhay na nilalang. At sa harap ng taong bayan, ginilit ni Dalugdog ang leg nito. Matapos ay kagad ding sinunog ng taong bayan ang bangkay ng aswang. Bagaman nagwagi sila sa laban, alam ni Dalugdog na hindi na maibabalik pa ang buhay ng mga nawala. Maging si Lani. Naiwan itong ulilang lubos sa anak. Kaya nagpasya si Dalugdog na kupkupin na lamang ito. Sa paglipas ng panahon, muling namuhay si Dalugdog na maayos sa kanilang baryo. Muli niyang nakuha ang respeto ng mga tao. At sa kasalukuyan, nasa mahigit 80 na itong si Dalugdog. Inaantay ang dapit hapon ng buhay. Habang pinagmamasdan ang paglawak ng kaalaman ng mag-aaral. Ang anak ni Lani, na siya ding nagsalaysay ng buong kwento ni Dalugdog.
Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa nagpadala ng kwento. Para sa akin, ang pinaka natutunan ko sa kwentong ito, huwag mawalan ng pag-asa. Katulad ni Dalugdog na tinakwil ng taong bayan. Pero patuloy pa rin siyang gumawa ng paraan para tanggapin siya muli ng mga tao at malinis ang pangalan. Mga katombi, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.